Good day mga future passers, nandito na naman ako, Engineer Mark Joshua Abut. Pero hindi para bigyan ka ng abstract tips, hindi rin para bigyan ka ng math tips, but for this time, magkakaroon na tayo ng bagong topic sa ating mga bagong episodes of which is logical reasoning. Ito ay mga paragraph-based questions na kung saan medyo tricky siya sagutan na karaniwan lumalabas din sa inyong mga eligibility exams. Okay? So, meron tayong bagong topic and that is logical reasoning. Okay? So, bago tayo magsimula sa mga questions natin dito sa logical reasoning, bibigyan ko na agad kayo ng tip. Para dito, ang kailangan natin na skill na matutunan ay comprehension. Okay? Pagkakaintindi sa isang bagay. Okay? So, kasi puro paragraph-based itong mga tanong na ito. Ano ibig sabihin nun, sir? Mayroong mga story or mayroong parang mga hidden meaning sa bawat paragraph na ibibigay na kailangan natin sagutan sa ganun pa rin, sa mabilis na paraan. Okay? So, sige. Huwag natin patagalin pa. Ito ang kanyang itsura. Ayan. So, kung makikita nyo, paragraph-based siya. Okay? At kailangan ma-determine natin kung ano hinahanap sa problem. Okay? So, sige. Simulan natin. Okay, ito. Let's start up with number 1. Okay, top. Number 1. Sabi dito, okay, 4 defensive football players are chasing the opposing wide receiver who has the ball. Calvin is directly behind the ball receiver, the ball carrier. Jenkins and Burton are side by side behind Calvin. Zeller is behind Jenkins and Burton. Calvin tries for the tackle but misses and falls. Burton trips. Which defensive player tackles the receiver? Ang pinakamagandang tip na pwede kong ibigay sa inyo dito ay try nyong tagalugin itong problem na ito. Okay? Tagalugin natin ng mabilis lang. May 4 na defensive football players na hinahabol ang opposing wide receiver na nasa kanya ang bola. Si Calvin ay nasa likod mismo nung ball carrier o yung may hawak ng football. Si Jenkins at Burton naman ay side by side o nasa magkabilang gilid na nasa likod ni Calvin. Si Zeller naman ay nasa likod ni Jenkins and Burton. Si Calvin, sinubukan niyang patumbahin yung may hawak ng bola pero siya ay natumba. Si Burton naman ay hindi nang trip, ha? Okay. Pag ibig sabihin ng trip, napatid. Okay. Ang tanong, sinong defensive player ngayon ang makakapagpatumba doon sa may hawak ng bola? So, para itong hindi pala parang football ito. So, kung mapapansin natin, ganito ang setup nung mismong question. Okay? So, meron daw ball carrier. So, tumatakbo siya, no? Okay, tumatakbo yan. Okay? Tapos, nasa kanya yung football. Okay? Ngayon, mayroong mga humahabol sa kanya. Okay? So, ang una ay si Calvin. Okay? So, sulat na lang natin siguro. Calvin. Okay. Si Calvin daw ay directly na nasa likod ng ball carrier. Okay, tama naman. Si Jenkins at Burton naman daw ay nasa magkabilang gilid sa likod ni Calvin. So, isulat lang din natin. Si Jenkins at si Burton ay nasa magkabilang gilid nito. Okay? Na nasa likod ni Calvin. Ngayon naman, sabi dito, Zeller is behind Jenkins and Burton. Si Zeller naman daw ay nasa likod ni Jenkins at ni Burton. Ngayon, isolve na natin yung problem. Calvin tries for the tackle. So, si Calvin, tinry niyang patumbahin ito. Kaya ganun kasi sa football. Kailangan mo siyang habulin tapos patumbahin. Kaso, nadapa siya. So, hindi na to pwede. Next. Burton trips. Okay, hindi nang trip, ha? Okay. Si Burton ay napatid. So, hindi rin pwede si Burton. Ang tanong, sinong defensive player ang makakapagpatumba sa receiver? Or for short, sino ang pinakamalapit na receiver na pwedeng makapagpatumba doon sa tumatakbo? Sino? Okay, so, ang tamang sagot ay si Jenkins. Okay? Siya ang pinakamalapit na pwede makapagpatumba doon sa may hawak nung bola or nung football.
Okay? So, ganyan lagi ang setup ng mga logical reasoning na question. May paragraph, kailangan mo lang hanapin yung hinahanap based on doon sa kanyang question. Okay? So, sige, proceed na agad tayo sa number 2. Okay, ito. A 4-person crew from Classic Colors is painting Mr. Field's house. Michael is painting the front of the house. Ross is in the alley behind the house painting the back. Jed is painting the window frames on the north side. Sean is on the south. If Michael switches places with Jed, and Jed then switches places with Sean, where is Sean? Okay. So, may mga nagpipintura ng bahay at meron silang kanya-kanyang pwesto. Okay, tagalogin natin ang problem. May 4 na tao na tiga Classic Colors ang nagpipintura ng bahay ni Mr. Field. Okay? Si Michael, okay, pinipinturahan niya yung harap nung bahay. Si Ross naman ay nasa likod. Si Jed naman ay pinipaint or pinipinturahan yung mga window frames na nasa north side. Si Sean naman pinipinturahan yung mga nasa south. Okay? So nagkapalit-palit. Kung si Michael ay makikipagpalit kay Jed at si Jed ay makikipagpalit kay Sean, nasaan si Sean? Okay. So, ang gawin natin dito, ilatag lang natin sila. Ilatag natin yung names, ilatag din natin yung location. Sige. So, unahin natin yung mga, eto. Michael is painting the front of the house. Okay. So, lagyan natin dito, front. Okay. At ang nakatao dyan ay si paring Michael. Okay. Next naman, okay, Ross is in the alley behind the house painting the back. Okay. So, si Ross naman ay nasa back. Okay. Next. Jed is painting the window frames on the north side. So, si Jed ay nasa north. Okay, sulat lang natin. And lastly, Sean is on the south. Okay. Ngayon, ito na ang tricky part. Magpapalit-palit na tayo. Okay? Lagay ko lang to. Ayan. Okay, game. Ito na yung yung magpapalit-palit. If Michael switches places with Jed. Yan muna. Okay, so pagpalitin natin ang posisyon ni Michael at ni Jed. Okay? Kunin lang natin to. Okay, so ang magandang gawin na lang dito ay pagpalitin na lang silang dalawa. Yan. So, Michael switches places with Jed. Okay? So, pagpalitin lang natin silang dalawa. Si Michael at si Jed. Okay? Pagpalitin natin. So, nandito na si Jed. Nandito na si Michael. Okay? Next naman, Jed, okay, switches with Sean. Okay, so pagpalitin naman natin si Jed tsaka si Sean. Okay, so si Sean ay mapupunta dito, si Jed naman ay mapupunta sa kabila. Okay, sige, swap lang natin yan. Okay. Pinagpalit lang. Okay. At yan na ang bagong posisyon ng mga tao na nagpe-paint. Ang tanong, where is Sean? Okay. So, titingnan mo lang dito sa ating ginawang parang comparison. So, si Sean ay nasa, anong letter? Okay. Letter C. In front of the house. Okay? So, ganyan parate ang setup kapag logical reasoning. May mga paragraph ay kailangan mo lang sundin yung kanyang mga instructions or directions para makuha yung tamang answer.
Okay? At ayan ang ating dalawang items na sinagutan for today. And I hope na meron kayong natutunan dito sa ating bagong topic na logical reasoning. Don't worry, marami pa tayong sasagutan ng ganitong mga type of questions. Okay? But for this episode, 2 items lang muna. Okay? So once again, salamat sa panonood and this is Engineer Mark Joshua Yabut. I'll see you guys on the next video.